It's time to listen. So, ito na yung pinakahihintay natin. Ang paano maggupit or magputol ng kuko ng ating mga paa. Nabanggit ko kanina sa past nating video, no, na meron pong gumagamit po tayo ng nail cutter. May dalawang size ng nail cutter. Itong malaki at itong maliit. Itong mga maliliit na to ay para po sa daliri. Kuko ng daliri, the fingernails. Ito naman po malaki, exclusive for the foot. Pero po, may mas recommended po na pangputol ng kuko ng paa, especially kapag masyadong makapal na yung kuko. Ito po yung mas malaki nail clipper. Toe nail clipper ang tawag po ito dito. So, ano yung una yung gagawin? Siyempre dapat bagong ligo o kaya bagong wash ang foot. Para po mas malambot na yung kuko. Una dapat tingnan niyo yung korte na sundan niyo po. Makikita niyo parang yung excess, no? And then, sa gilid, huwag masyadong sharp. Okay? Enough lang po na nagupit po yung kuko. You see here, there. So, huwag niyo pong isasagad. Ano po ang sabi ko kanina? Sundan po ninyo yung korte ng daliri ng paa. Okay? Hindi dapat sobrang sagad, hindi sobrang haba. So, tamang-tama na. So, itong ginagamit ko po ay probe. Pwede po kayong makagamit ng ganito, pinabibili na ganito. Or, pwede po yung parang ang tawag namin orange stick. Yung parang medyo sharp ng konti sa nail cutter, pwede po yung dulo ng inyong pang nail file. And then, sundan nyo siya ng nail file. Isang direksyon, mas maganda. Okay? So, do not leave it na sharp, no? So, there. Kung paano nyo, okay lang po na bare hands. Pero kung halimbawa, ikaw magkakat ka sa iba, mas maganda naka-gloves. For demo purposes po, nakikita ko, kunyari, paa ko to, no? Nagigilitan ko. So, nakaganyan po ako. So, there. Next, nakita nyo po ito? Mahaba. Nakita nyo yung dumi. So, pwede po yan linisin lang. And then, ikat nyo. After nyo pong mag-cut ng nails, pwede nyo na siyang i-wash after. Kasi may mga remnants po yan na yung fiber, kumbaga yung parang powdery portions po ng kuko. So, there. What if naman kung ganito po yung gamit nyo? Okay. Pag ganito yung gamit nyo yung toenail clipper, sa akin po mas madali. Then, continue nyo lang po sa paggupit hanggang sa nalinis na lahat. Minsan, may excess na skin sa gilid. Pwede nyo naman pong ikat ng konti para hindi po siya kumapal palalo. Okay? So, ito, rounded po yung korte talaga ng kuko. Huwag nyo isasagad sa gilid. Kasi pag sinagad nyo sa gilid, ang susunod na kasama niyan ay ingrown na pag tumubuko. Tulad nito, may excess na balat. Cut nyo lang po ng konti. Huwag nyo po yung iba, yung kininiper hanggang gilid. No. Kasi po, pag kininiper nyo hanggang gilid, tapos tutuklapin nyo, sunod niyan sugat. Okay? So, there. Yan. Pwede pong gamitan nyo ng towel, punasan, or mag-wash na lang po ng paa. May mga iba po na may problem na, like crooked na. Makikita nyo po here, meron pong crooked na kuko. Yan, dapat po yun nililinis. Okay, nililinis din at susundan nyo. Tapos,
May iba, may pre-prescribe po yung mga doktor, lalo na kapag may fungal infection, meron silang nilalagay na parang nail polish, pero gamot, antifungal na gamot, no? Or parang pampakapal din or pampatibay ng mga kuko. Okay? So yun, prescribe po yun. Huwag kayong maglalagay ng mertiolate. Huwag kayong maglalagay ng mga nagpapapink-pink dyan ng mga kung ano ng kulay. O kaya yung softener na kulay pink. Huwag po. No need. Tubig lang. Pwede na. Or tubig at asin. 1 liter of water with 2 tablespoons of salt. Pwede nyo yun. Kanawin i-mix ninyo. Kung gusto nyo, binoil nyo pa, tapos pinalamig. Pwede yon. Saline solution po yun. Pwede nyo ipang-wash para mas maganda yung paglambot po pati ng mga kuko. Yun. That's for nail cutting. I hope may natutunan po kayo. Sana po, wag nyo po sagarin ang paggupit ng kuko. Kailangan sundan ang korte ng daliri ng paa. Huwag po parang hubog kandila na nasa gilid ay hinugupin. So, enough lang. Huwag po masyadong mahaba, huwag din po masyadong maikli. So, that's for nail cutting ng ating mga paa. I hope nasagot po yung mga tanong ng ating tagapagsubaybay sa Let's Talk Diabetes na how to take care of the food, how to assess paano dapat inspeksyonin, lalo na kung medyo challenge tayo, okay? At ano yung mga dapat tandaan or mga what to watch out for na mga signs and symptoms na dapat ay magpakonsulta na. Pinag-usapan din po natin paano natin pananatilihing masigla or healthy ang ating mga paa, our skin, our nails, our toenails, and as well as maiwasan yung mga nagkukos na pwedeng mag-lead to amputation. Pinakita ko rin po paano tayo dapat magputol or maggupit ng kuko gamit ang iba't ibang instrument, okay, na mga available po sa atin. Or pwedeng ma-purchase ninyo just in case na mas komportable kayo doon. And syempre, hindi magwawakas ito kundi kailangan masagot ko rin po yung some tips, no? Sabi ng isang audience, what are 5 things we can do to keep our feet healthy? So, aside sa lahat ng kanina, again, i-summarize ko lang. The 5 things would be, keep it clean. Lagi. Okay? Huwag niyong kaliligtaang hayaan na dapat malinis siya. Second, alagaan ang paa. Tamang footwear, medyas, sapatos, tsinelas, dapat tama po na fit, dapat komportable, hindi masyadong masikip, okay? So, at hindi dapat magkukos ng pagdulas ninyo or hindi rin magkukos ng deformity. Another also is avoid harmful chemicals. Nabanggit ko kanina during our nail cutting, yung pong paggamit lamang ng tubig at sabon or saline solution. Huwag na pong gumamit ng any softener na nabibili sa mga department store na pwede pong masyadong harmful sa inyong mga balat sa paa. Okay? So at huwag gagamit na mainit na tubig. Kailangan maligam-gam. And yung mga tools na ipakita ko po sa inyo, ano yung pwede. Huwag po gagamit ng blade. Na as a reminder, huwag gagamit ng blade para lang matanggal ang kalyo. Towel, pumice stone lang ang pwede. O kaya yung pangliha na nabibili, pang paa. At sa inyo lang. Hindi nyo pwedeng i-share. And also, do some foot exercise. Marami po kayong makikita ng mga foot exercise. Meron kami tinatawag na foot alphabet. O kaya yung crunching ng foot na yung pangpipik nyo po sa towel or sa pebbles or sa ballpen ay paa. Ay, subukan nyo po yan. Masayang exercise yan. Pwede nyong gawin. And lastly, keep your diabetes in control. Kasi above all, kailangan control natin ang diabetes. If you want to learn more about how to take care of food,
Meron pong poster po ang Diabetes Philippines, okay, na magagamit po at pwede po ninyong i-share ang ating pong information like this. Itong video pwede nyo i-share sa lahat ng inyong kakilala para mag-learn more about diabetes. Again, this is Let's Talk Diabetes by Diabetes Philippines. At your service, si Dayan, ang nurse po ninyo, the trained diabetes educator, laging handa po para tumulong at mag-share ng information. Again, pangalagaan po natin ang ating mga paa.